Kaya si Dan Forrester ay magiging tagapagligtas ng mundo. At iligtas din ang sarili niyang kinabukasan. Pinipigilan ang kanyang maagang pagkamatay dahil sa isang midlife crisis. Gayunpaman, ang halaga ay ang tiyak na kamatayan ng kanyang hinaharap. Anak na babae. Pumayag si Dan Forrester sa kahilingan ni Colonel Maury Forrester. At nangako, noon lang, nagpakita ang computer ng 100% index ng pagtutugma. At agad nilang natagpuan ang mabisang lason. Sa sandaling iyon, biglang nagising ang babaeng Beast Queen. At nasaksihan ang pag-unlad na ito. Alam kong nasa panganib ito. Naging agitated ito. At ginamit ang brainwaves nito para magpadala ng distress signal. Biglang tumunog ang alarm sa labas ng base. 5 milyong halimaw ang ipinatawag sa base ng dagat. Malapit nang maglunsad ng kabuoang pag-atake sa kuta ng tao. Ang unang linya ng depensa ay malapit nang masira. At ang base, na may mas mababa sa 100,000 tao, hinarap ang labanan ng buhay at kamatayan. 10,000 halimaw ang tumawid sa dagat. At hindi kahit deep sea bomb. Maaaring pigilan ang kanilang determinadong pagliligtas sa reyna ng hayop. Ito ay isang digmaan na hindi maaaring manalo ng sangkatauhan. Milyon-milyong mga halimaw. Umakyat sa 100 metro. Matataas na pader ng base. At 12-12 ng mga drone ang nagpakawala ng kanilang lakas ng apoy. Sa kabila ng galit na putok ng baril, hindi nila nagawang mag-inflict. Napakalaking casualty sa mga halimaw. Machine gunner sa itaas. Ang tore ay naglagay ng mabibigat na machine gun. Nagpaputok ng libu-libong round bawat segundo sa horde. Ngunit hindi nila mahawakan ng pagsulong ng mga halimaw. The Beast King roared fiercely nito. Ang presensya ay namumuno bilang isang palaso na tumutusok sa mga ulap. Namumuno sa isang malawak na hukbo. Umakyat ito mula sa mga base na nag-espya na nakabaon sa dagat. Pag-atake sa humanities huling linya ng depensa. Sa kabila ng buong sukat na kakayahan sa labanan online. Sea at hangin. Sinira ng mga halimaw ang mga depensa. Colonel Murray Forrester. Napagtatanto na ang sitwasyon ay wala sa kontrol. Inihanda para sa paglikas. Gustong lasunin ni Dan Forrester ang babaeng Beast King. Bago mabuhay. Ngunit kaunting laso na lang ang natitira. Na hindi masasayang dito. Kinailangan itong ibalik sa 22 ni Dan Forrester. Cora Maury Forrester's pangunahing misyon ngayon ay upang protektahan ang kanyang ama. Para sa maikling 8 minutong ito. Pagkatapos ng 8 minuto, Dan Forrester ay automatikong dadalhin pabalik. Kaya Krill, Murray Forrester, inutusan ng kanyang mga nasasakupan na protektahan ng time machine. At lahat ng gastos, habang sila ni Dan Forrester ay patungo sa rooftop. Nagpaplanong maghintay ng countdown sa isang helicopter. Isang halimaw na tinyente, ginagabayan ng brainwaves ng Beast King. Pumasok sa lab para hanapin ang babaeng Beast King. Magkasama, kinagat nila ang mga tanikala na nagbubuklod dito. Kilala sa kanyang pabago-bagong ugali. Ang unang pagkilos kapag napalaya ay ang paghihiganti. Pagsubaybay sa pamamagitan ng pabango. Ito ay nagpakita hindi lamang ng mataas na katalinuhan, ngunit din ng pag-unawa sa mga taktika ng militar. Agad niyang tinawag ang iba pang mga halimaw. At pinalibutan si Dan Forrester. At pilit silang lumalaban ng magkabalikan. May malakas na sigaw ni Dan Forrester. Binaril ni Cora Maury Forrester ang isang pipeline ng gas. Malubhang nasugatan ng babaeng Beast King. Pagkatapos ay nagpaputok sila habang umaatres. Sa kalaunan ay sumisira sa bilog. Nagsimula nang uminit ang time tower. At si Dan Forrester ay nakatakdang ibalik. Hanggang 22 sa loob ng 4 na minuto. Habang tumatakbo sila patungo sa helicopter. Sa kasamaang palad, si Colonel Maury Forrester. Tinamaan ng bone spike mula sa babaeng Beast King. At bumagsak ng husto sa lupa. Agad namang nagpaputok si Dan Forrester. Nagmamaneho pabalik sa halimaw na hari. Samantala, pinalibutan ng mga complex monster ang helicopter. Kinailangang lumipad ang helicopter at umalis. Kasama ang piloto. Inutusan silang magkita sa ibang helipad. Dan Forrester na sumusuporta sa Colonel Murray Forrester. Gumawa ng paraan sa helipad na may kahirapan. Sa kasamaang palad, hindi na nakayanan ng huling balwarte ang halimaw. Sa puwang, bumaha ang mga halimaw na parang tidal wave. Sa panahon ng mga base, hindi epektibo ang mga baril. At ang base ay ganap na nalampasan. Isang cruise ship, out of control bumagsak sa platform ng militar. Nagdudulot ng sunog. At isang napakalaking pagsabog, na humantong sa pagbagsak ng mga tumatakas na helicopter. Pinapawi ang anumang pag-asa ng pagtakas.
Tumigil sa pagtakbo ang Colonel Maury Forrester. At pasimpleng bumagsak sa lupa. Wala pang isang minuto. Hanggang Dan Forrester ay automatikong dadalhin pabalik. At hindi makagalaw si Colonel Murray Forrester. She terribly patay at Forrester fallen. Inabot niya kay Dan Forrester ang bote ng lason. Nakikiusap sa kanya na mabuhay at bumalik. Para maiwasan ng sakuna. Habang ibinahagi nila ang puntong ito sandali. Ang babaeng halimaw na hari. Walang humpay na natagpuan silang muli. Gayunpaman, ang pagsabog ng cruise ship. Nagdulot ng chain reaction na tumagilid sa platform. And Colonel Murray Forrester nadulas at nahulog. Mabilis na nag-react si Dan Forrester. Grab ang Colonel Murray Forrester's kamay. May 20 segundo ang natitira hanggang sa tumalon pabalik. Nakahinga ng maluwag si Colonel Elmore Forrester. Bitawan mo ang kamay niya at nahulog sa ibaba. Isang grupo ng gutom na puting mahabang kuko ang naghihintay sa kanya. Dan Forrester nawawala ng dahilan. Sinundan siya nito ngunit sa sumunod na segundo ay nawala siya. Dinala pabalik sa 20-20 T2. Kasama ang iba pa niyang team. Kahit na sa isang walang malay na estado. Mahigpit niyang hinawakan ng alien toxin. Isinara ng misteryosong time travel machine ang daanan nito. Pagpigil sa sangkatauhan sa paggamit ng time machine. Upang bumalik sa 30 taon sa hinaharap. Kaya ang sangkatauhan ay nakikipaglaban sa mga dayuhang nilalang. Nauwi sa pagkatalo. Natagpuan ni Dan Forrester na si Charlie. Ay nakaligtas din. Inamin ni Charlie na nagtago siya. Sa halip na ipagtanggol ang base. Kung saan nakaramdam siya ng pagkakasala. Si Dan Forrester ay nanatili lamang sa hinaharap sa loob ng 7 araw. Parang ibang mundo. Ang karanasan ay lubos na nagpabago sa kanyang tahanan. Nakita niyang muli ang kanyang 7 taong gulang na anak na babae. Ngunit hindi siya makaramdam ng saya. Ay sakit sa puso sa mahabang panahon. Hindi makatulog ang gabing iyon. Ibinahagi niya ang lahat sa kanyang asawa. Expressing na kahit na siya ngayon ay may lason. Hindi niya alam kung paano ito gamitin. Kasi, ang eksaktong oras at lugar ng mga halimaw. Pagdating sa lupa ay hindi alam. Ang alam lang ay iyon. Ang unang pag-atake ay naganap sa Russia. Sa 48. Ang problema ay, walang nakitang spacecraft. At ang satellite radar ay walang nakitang bakas. Ginagawang imposibleng pigilan ang kanilang pagdating. Nang maaga, iminungkahi iyon ng kanyang asawa. Dahil lang sa umatake ang mga halimaw noong 2048. Hindi ibig sabihin na dumating na sila. Lupa. Taon na pinutol nito ang isang kuko mula sa isang puti. Mahabang pako para gawing kwintas. Kinuha nila ang kuko para sa pagsusuri. At natuklasang natatakpan ito ng abo ng bulkan. Kawili-wili. Ang abo ay hindi mula sa Russia. Ngunit mula sa mga lugar sa paligid ng China at North Korea. May estudyante si Dan Forrester. Na isang mahilig sa bulkan. Galing sa kanya. Nalaman ko na 946 na taon na ang nakalilipas. Ang tiyang sa pamamagitan ng bundok sa China. Hangganan ng North Korea, maranasan ang pinakamalaking pagsabog ng bulkan sa kasaysayan. Ito ay para magtagumpay sa 1,000 mga bombang nuclear. Ang abo mula sa pagsabog na ito ay kumalat sa buong mundo. At kahit ngayon sa ilalim ng Hilagang Glacier ng Russia, ang mga labi ng abo ng bulkan na iyon ay maaari pa ring nasa lupa. Ito ay nagpapahiwatig na ang puti. Maaaring nahukay ng mahahabang kuko ang yelo. Pinulot ang abo ng bulkan sa kanilang mga kuko. Ipinaliwanag nito kung bakit nabigo ang mga satellite na makita ang mga ito. Sa simula, lumabas sila mula sa ilalim ng yelo. Ibig sabihin, sila ay palaging nasa lupa. Ang dahilan ng muling pagkabuhay 1,000 taon na ang nakalilipas. Maaaring dahil sa pagkasira ng kapaligiran. At global warming, na humantong sa pagkatunaw ng mga glacier. Paggising sa mahabang panahon, mga natutulog na nilalang na may malamang na pinagmulan.